Nagsimula ang pelikula sa tatlong lalaking nangangaso sa kakahuyan. Ang isa sa kanila na si Dale ay humiwalay sa kanyang mga kaibigan upang habulin ang isang kuneho. Hindi nagtagal, nahanap ni Dale ang hayop at naghanda sa pagbaril. Biglang lumitaw ang isang malaking kalbo at itinulak si Dale sa isang bangin na ikinamatay niya. Ang lalaking ito ay si Ryan Verrett, isang dating pulis na gustong maghiganti sa pagpatay sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakararaan at isa si Dale sa mga pumatay. Matapos patayin si Dale, nagmaneho si Ryan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Hope. Ang bayang ito ay kontrolado ng isang marahas na biker gang, kahit ang sheriff ay natatakot sa kanila. Alam ito ni Ryan ngunit walang pakialam at pumunta pa rin siya sa bayan. Sa bayan ng Hope, huminto si Ryan sa isang gasolinahan upang bumili ng ilang bagay at nagtanong kung saan siya maaaring manatili. Ang may-ari na si Kirby ay nagsabi sa kanya tungkol sa nag-iisang motel sa bayan. Ang motel ay pinamamahalaan ng isang dalaga na nagngangalang Darcy at walang bisita dahil iniiwasan ng mga tao na pumunta sa Hope. Nagulat si Darcy na naglakas loob si Ryan na pumunta sa bayan pero may negosyo daw siya dito. Samantala, ang isang special agent ng FBI na nagngangalang Frank ay nagpaplano kasama ang kanyang koponan na hulihin si Dale na isa ring rapist. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isa pang agent at sinabi sa kanila na natagpuang patay si Dale. Ang eksena ay nagpapakita ng isang flashback noong si Ryan ay isang pulis. Nasa isang party siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan nang dumating ang isang grupo ng mga kriminal at nagsimulang barilin ang lahat, kabilang si Ryan at ang kanyang pamilya. Ginawa ito ng pinuno ng mga sumalakay na si Drake Santiago dahil kinasusuklaman niya ang mga pulis na nagpakulong sa kanya noon. Gusto niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa mga pulis na iyon at sa kanilang mga pamilya. Isa si Ryan sa mga target niya. Pero kahit papaano, nakaligtas si Ryan kahit tinamaan siya. Sa kasalukuyan, si Ryan ay nagmamaneho sa paligid ng bayan nang makita niya ang ilang mga biker na nakaparada sa harap ng isang gusali. Lumabas ang isang miyembro ng biker gang at galit na galit dahil tinahulal siya ng aso. Inilabas niya ang kanyang baril para barilin ang aso, ngunit bago pa siya makapagpaputok, pinigilan siya ni Ryan at tinuruan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Nakuha ng ingay ni Ryan ang atensyon ng mga gangster sa loob. Lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyayari. Nandoon din ang gang leader at siya ay si Drake. Hindi na maalala ni Drake ang mukha ni Ryan na maaaring posible dahil marami na siyang napatay na tao. Kahit na binugbog ni Ryan ang isa sa mga tauhan niya, nagpa siya si Drake na hayaan siyang umalis dahil may importante siyang gagawin. Gayunpaman, may hinala pa rin si Drake kay Ryan, kaya sinabihan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Rex na bantayan ang kalbo. Kinabukasan, nakipagkita si Rex kay Drake para sabihin sa kanya na tumanggi ang isang may-ari ng club na magbayad ng security fee. Sa galit, hinamon ni Drake ang may-ari ng club sa isang one-round boxing match. Nangako siya na kapag nanalo ang lalaki, hindi na niya ito sisingilin pa ng security fee. Kahit matanda na si Drake, malakas pa rin siya. Madali niyang natalo ang malaking tao. Nagpa siya si Drake na pakawalan ng lalaki dahil kailangan pa rin niya ang kanyang pera at hindi siya mababayaran ng lalaki kung siya ay patay na. Si Drake at ang kanyang barkada ay kumikita rin sa ibang paraan. Nagbebenta sila ng meth at mayroon na ring sariling lab. Si Rex ang namamahala sa lab at marami pang trabaho si Rex sa gang. Bukod sa pamamahala ng meth lab, kailangan niyang bantayan si Ryan. Nang gabing iyon, pumunta si Rex sa motel ni Darcy para itanong kung naroon ang isang malaking kalbo. Ayaw sumagot ni Darcy kaya pinagbantaan siya ni Rex. Ipapadala niya daw siya sa impyerno kapag hindi niya sinabi kung nasaan si Ryan. Nasa motel si Ryan sa oras na ito at narinig niya ang pagbabanta ni Rex kay Darcy. Pinigilan niya si Rex sa tanging paraan na alam niya kung paano, sa karahasan. Nang makitang binugbog niya si Rex, binalaan ni Darcy si Ryan na si Rex ay nakababatang kapatid ni Drake, ang pinuno ng gang. Maghihiganti si Drake kapag nalaman niyang sinaktan ng kanyang kapatid, ngunit walang pakialam si Ryan. Dinala niya si Rex sa harap ng lab ng gang at itinali sa isang sasakyan. Pagkatapos ay hinayaan niyang magmaneho ang kotse sa lab na naging sanhi ng pagsabog nito. Namatay si Rex sa pagsabog, nawasak ang lab, at masaya si Ryan. Hindi nagtagal ay napansin ni Drake at ng mga gangster ang pagsabog. Nagmamadali silang pumunta sa lab, ngunit ang mga apoy lamang ang natanaw nila. Galit na galit si Drake nang malaman niyang patay na ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, dumating ang sheriff at isa sa kanyang mga kinatawan upang tingnan kung ano ang nangyari. Nandoon pa rin si Drake at ang barkada niya. Nang makita ni Drake ang sheriff, lumapit ito sa kanya at pinagbantaan siya.
Sinabi niya na kapag sinubukan ng sheriff na makialam, papatayin niya ang pamilya ng sheriff. Masyadong natakot ang sheriff para makipagtalo kay Drake. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpayag sa gang na gawin ang gusto nila, mapipigilan niya ang higit pang karahasan sa bayan. Kinabukasan, pinuntirya ni Ryan ang truck ng isang gang na naghahatid ng meth sa ibang lungsod. Tahimik niyang sinundan ng truck, pagkatapos ay nasira ang gulong nito, dahilan para lumabas ang driver. Nang makalabas ang driver, inatake siya ni Ryan at hinampas ang ulo sa pinto ng sasakyan, at pagkatapos ay pinasabog niya ang truck. Nakita ng isang miyembro ng gang ang pagsabog at iniulat ito kay Drake. Galit na galit si Drake dahil maraming meth ang truck at nawalan siya ng malaking pera. Gusto niyang hanapin ang taong gumawa nito, ngunit hinala niya na si Ryan ang may gawa nito. Upang malaman ito, inutusan ni Drake ang kanyang mga tauhan na dalhin si Kirby sa kanilang base. Hiniling niya kay Kirby na tulungan siyang imbestigahan si Ryan at alamin kung sino siya. Kung si Ryan ang may kagagawan, papatayin siya ni Drake. Natakot si Kirby at walang pagpipilian kundi sumunod. Noong araw ding iyon, sinimulan ni Kirby na imbestigahan si Ryan. Tiningnan niya ang sasakyan ni Ryan na nakaparada malapit sa motel, umaasang may makukuha siyang impormasyon tungkol sa kanya. Habang nakatingin siya sa sasakyan, lumabas si Ryan sa motel at naabutan siya. Nakaramdam ng kaba si Kirby, niyaya niya si Ryan na uminom sa bahay nito na hindi kalayuan sa motel, pero hindi hangal si Ryan. Nang makarating sila sa bahay ni Kirby, tinanong ni Ryan kung bakit hinalugog niya ang kanyang sasakyan. Inamin ni Kirby na inutusan siya ni Drake na alamin ang tungkol sa kanya. Katatapos lang magsalita ni Kirby nang may narinig silang motorsiklo na huminto sa labas. Ito ay isa sa mga tauhan ni Drake na si Crab na dumating upang hamunin si Ryan. Hindi nagtagal ang kanilang laban dahil tinalo ni Ryan si Crab, ngunit hinayaan siyang umalis. Samantala, nag-iimbestiga si Drake sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa sheriff. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Drake na si Ryan ay isang dating pulis na huminto matapos ang pagpatay sa kanyang pamilya. Nagpasalamat si Drake sa sheriff para sa impormasyon at binigyan siya ng pera. Kinagabihan, pumunta si Drake at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Kirby habang natutulog ito. Nadismaya si Drake na hindi mahanap ni Kirby ang impormasyon tungkol kay Ryan. Bilang parusa, inutusan ni Drake si Crab na patayin si Kirby. Nalaman ni Ryan ang tungkol sa pagkamatay ni Kirby kinaumagahan. Alam niyang gang ni Drake ang pumatay kay Kirby, kaya naman, nang hindi nag-aaksaya ng oras, pumunta si Ryan sa isa sa mga club ni Drake at binugbog ang lahat ng miyembro ng gang doon. Pagkatapos noon, kinidnap niya si Crab at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinatay niya si Crab at itinapon ang bangkay sa harap ng punong tanggapan ng gang. Galit na galit si Drake nang makitang patay na ang kanyang paboritong tauhan. Inutusan niya ang lahat ng kanyang natitirang mga tauhan na magtipon at ihanda ang kanilang mga sandata upang tugisin si Ryan. Kinagabihan, sa motel, narinig ni Darcy ang mga kahina-hinalang ingay sa labas. Bumangon siya mula sa sopa at kinuha ang kanyang shotgun, handang barilin ang sinumang pumasok, ngunit si Ryan, sa pag-aakalang mga kaaway niya iyon, ay hiniling niya kay Darcy na magtago sa likod ng reception desk. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumukas ang pintuan sa harapan at pumasok ang mga tauhan ni Drake. Hinintay ni Ryan na lumapit silang lahat. Nang malapit na sila, sinabihan niya si Darcy na patayin ang mga ilaw. Napuno ng kadiliman ng silid at umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nang buksan muli ni Darcy ang mga ilaw, nakita niyang patay na ang lahat ng miyembro ng gang. Nakapagtataka, hindi nasaktan si Ryan. Alam ni Ryan na hindi ligtas ang lugar, kaya dinala niya si Darcy. Sa kasamaang palad, hindi niya namalaya na naghihintay na sa labas ang kanyang mga kalaban. Tinambangan nila si Ryan, binugbog hanggang sa mawalan ng malay. Nang magising si Ryan, nakita niya si Drake. Siya at si Darcy ay dinala sa punong tanggapan ng gang. Nakatali ang mga braso ni Ryan sa isang upuan kaya hindi siya makagalaw. Sinabi ni Drake na papatayin niya pareho sina Ryan at Darcy, ngunit una, sasaktan niya si Darcy. Inutusan ni Drake ang isa niyang tauhan na pahirapan si Ryan habang papunta siya sa likod na kwarto. Sinimulan ng matigas na lalaki na bugbugin si Ryan, nasiyahan ito, ngunit biglang, tinanggal ni Ryan ang mga lubid sa kanyang mga braso at lumaban, pinatumba ang matigas na lalaki. Hinanap ni Ryan si Darcy sa barko na base ng gang. Nahanap niya ang mga tauhan ni Drake na sinusubukang lumaban sa kanya, ngunit masyadong malakas si Ryan. Pagkatapos maghanap, natagpuan ni Ryan si Darcy. Nakatali siya na natatakpan ng duct tape ang bibig. Kinalagan niya ito,
at naghanap sila ng daan mula sa barko, ngunit hindi sila pinayagan ni Drake na makatakas. Alam ni Ryan na oras na para sa huling laban. Sinabihan niya si Darcy na umalis habang kaharap niya si Drake. Bago ang laban, sinabi ni Drake na naaalala niya si Ryan bilang isa sa mga pulis na ang pamilya ay pinatay niya at akala niya ay patay na si Ryan. Pagkatapos nito, nagsimula ang tunggalian sa pagitan nila. Matindi ang laban ng dalawa, pero mas malakas si Ryan at napatumba si Drake. Nang maisip ni Ryan na siya ang nanalo, bumangon si Drake at kumuha ng karit, sinusubukang salakayin si Ryan mula sa likuran. Sa kabutihang palad, si Agent Frank mula sa FBI ay dumating sa tamang oras at binaril si Drake bago niya magawang saktan si Ryan. Umaasa ang FBI agent na mapipigilan ang gang ni Drake na kinatatakutan ng taong bayan. Nagpasya si Frank na huwag arestuhin si Ryan dahil naniniwala siyang kailangan pa rin ng mga pulis ang isang tulad niya. Pagkatapos ay umalis si Ryan sa bayan, nangako kay Frank na magkikita silang muli balang araw. Sa huling eksena, makikita si Ryan na sumalakay sa isang lugar at binaril ang isang grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay ang mga natitirang kaibigan ni Drake na sangkot sa pagpatay sa pamilya ni Ryan. Ngayon, dumating si Ryan para patayin sila. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.